Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin, laglaga na. Walang utang na loob. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagde-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin to, President Bongbong Marcos Jr. Ito po mga kababayan, sa tanong na ang worst thing na ginawa mo bilang presidente. Sabi niya po dito, nagserbisyo ka at nagtrabaho ka pero walang nabago. Kaya I want to be remembered na may nabago sa buhay ng mga Pilipino. Okay? Yan po ang sagot ni President Bongbong Marcos Jr. Sa tanong na ang worst thing na ginawa mo bilang presidente. Ulitin ko po ang sagot para mas ma-absorb po natin at mas maintindihan po ng mga nakakaraming Pilipino. Nagserbisyo ka at nagtrabaho ka pero walang nabago. Kaya I want to be remembered na may nabago sa buhay ng mga Pilipino. May nabago ba? Malaki pong pinagbago. Simula nang ikaw po ay maupo. President Bongbong Marcos Jr., malaki po ang nabago ng buhay sa buhay ng mga Pilipino. Unang-una mga kababayan, marami na po ang na-addict. Okay? Na-addict po sa sugal. Huwag niyo pong isiping ano. Okay? Marami po ang na-addict sa sugal mula po nang naupo kayo. Hindi natin alam kung tinotolerate ba ng gobyernong ito ang pagsusugal ng mga Pilipino. No? Okay, ano pa? Kung dati, nung panahon na hindi pa ikaw ang presidente, yung 1,000 pesos, medyo isang plastic pa ang kaya. No? Pag namili ka, isang plastic pa. Ngayon po, mga kababayan, yung 1,000 pesos mo, nako, naka-plastic pero yung maliit na plastic na siguro, di ba? Or hindi naman, meron pa naman ano. But what I'm trying to point out mga kababayan, nagmahalan po ang mga serbisyo, produkto dito po sa ating bansa. Okay? Marami pang nabago mga karibyo natin. No? Marami ang umaangal sa PhilHealth at marami pang iba. Ano kaya ang gustong mangyari ni President Bongbong Marcos Jr. na mabago? Or gusto niyang baguhin ang buhay ang mga Pilipino? No? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto. Eto naman po si Senator Amy Marcos. Ito po ay patungkol doon sa mamaya sa video, no? Kay Chavit Singson, no? Ito po ay patungkol doon sa kanyang pagtulong. Sabi po dito ni Senator Amy Marcos, ang totoo, hiyang-hiya ako kay Manong dahil lubos at walang humpay ang kanyang tulong noong 2022. Yan ang sentimento ng nakakaraming Ilocano't loyalista. Sayang na sayang. Tinuruan naman kami ng tatang, no? Kung tumanaw ng utang na loob. Basta ako, hindi makakalimot sa mga nagmamahal sa amin. Alright? Alright, palakpakan po natin. Pero meron lang akong gustong dito i-point out, no? Yung tumanaw ng utang na loob. Kasi magkapatid po sila At ang pinatatamaan po ni Manong Chavit Singson, no? Ay si President Bongbong Marcos Jr. Walang utang na loob. Nako mga kababayan, kung utang na loob lang ang pag-uusapan, kung yung ang nagpalibing sa kanilang ama sa libingan ng mga bayani, no? Ginanon pa nila Ganon ang
in return, di ba? Ganun po yung ibinalik nila kay former President Duterte at sa mga Duterte. Kaya tamang-tama po talaga na walang utang na loob. Si President Bongbong Marcos Jr. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Pasadahan po natin itong si Senator Ping Lacson sapagkat eto po. Ping Lacson huhubaran mga nagpapayaman sa pwesto. Itinutulak ni Senator Panfilo Ping Lacson ang dalawang panukala para tanggalin ang secrecy right ng mga opisyal at kawani ng gobyerno sa ilalim ng batas para sa mga bank deposit. Yan mga kaubayan. Ito medyo napatawa lang ako dito mga karibin natin sapagkat, di ba, kung maaalala po natin, nung nagsimula po ang kaguluhan, no, sa Kamara versus Duterte, mga karibin natin, lumabas po ang isang resolution number 10, na ang mga akla pala ay si Panfilo Lacson. Si Senator Lacson pala ang may akda ng resolution number 10 na sinasabi doon, ano na lang, ano yun? Yung hindi na i-audit, no? Liquidation by certification na lang yung mga tonggrista, no? Walang resibo, just certification, liquidation by certification lang. At si Senator Ping Lacson po ang may akda noon. Alright? Kaya ngayon napapatawa lang ako, talaga ba? Gusto mo ba talagang protektahan? Or gusto mo ba talagang hubaran yung mga nagpapayaman sa pwesto? Ang tanong, bakit mo ginawa yung batas na yun? No? Na liquidation by certification lang. Ako, napakalaki pong napakalaking kasi tinatawag nga nilang legal corruption eh. 'Di ba? Yung liquidation by certification or yung resolution number 10 na yan. At si Ping Lacson po, Senator Ping Lacson po, mga kababayan, ang may pasimuno noon ako. Kaya dito natatawa, ito? Baka naman hanggang lang ito Pangunahan nyo. O kayo ang manguna. O sige, ganito. Lahat ng mga kaalyado nyo. Or yung mga alyansa, di ba? Papayag kaya yung mga alyansa sa gagawin mong yan, Senator Ping Lacson? Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang. At eto, Senator Robin Padilla urges Senate to prove witness bribery claims. Tama. No, lagot ka ngayon, Nunteveros, di ba? Kailangan talagang imbestigahan ito. Sapagkat, mga kababayan, napaka-importante po nito. Biruin mo. Pera ng taong bayan ang pinasusweldo sa kanila. Hindi rin natin alam kung pera din ng taong bayan yung ibinibigay doon sa mga witness. Kasi may confidential fund din ang mga senador, di ba? Doon ba kinukuha ni Senator Risa Hontiveros yung pinamumudmud niya sa kanyang mga witnesses? Dapat, suportahan po natin itong si Senator Robin Padilla, no, para magkaroon po ng investigasyon patungkol po dyan sa bribery claims ng witness. Okay? At ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Korte Suprema pinagpapaliwanag ang Kongreso tungkol sa impeachment trial ni BP Sara. Mukhang nabaliktad na. Nabaliktad na po ang mga pangyayari. Kasi ang gusto po ng Kamara, si BP Sara ang humarap sa trial. Diba? Ngayon, sila po ang trinatry ng Korte Suprema kung gaano ba ito ka legalidad yung mga ginagawa ninyo, di ba? Sila na po ang sinusubukan ngayon. Sila na po ang trinatrial. Sila po ang trinatry, mga kababayan ng Korte Suprema. Sumagot na kayo ngayon, mga tambaluslos kayo. Nagpatulong na nga nagpatulong na po sa Solicitor General, di ba? Solicitor General. Nagpatulong na po ang House of Representatives para po sa mga dokumento na
Gustong makita ng Supreme Court. Ayan, baliktad na ang mundo. Yung gustong pa-impeach or gustong magpa-trial sa kay Vice President Sara Duterte, sila naman po ngayon ang trinatry ng Supreme Court kung gaano nga ba kamakatotohanan yung kanilang mga claims, accusation. Yung mga dokumento, mga kababayan, hinahanap na po ng Supreme Court. Biruin mo, 'di ba dapat naka-prepare na 'yan? Yung mga document na 'yan ay ready to submit. Pero bakit nagpatulong pa sa Solicitor General? Ibig sabihin, there is something wrong, mga karibin natin. Right? Ito mga kababayan, last po natin pag-uusapan, bago po natin i-play yung video, ay ito. Sabi po dito, PCG, pumalag sa hinalang tanim sako. Sa missing Sabongeros, hindi kami mag-aaksaya ng oras. Malamang sa malamang, di ba? Itinanggi ng mataas na opisyal ng Philippine Coast Guard ang hinala ng ilang netizens or netizen na planted o inilagay lamang ang mga na-recover na sako sa Taal Lake kaugnay ng mga nawawalang sabongero. Siyempre mga kababayan, we expected yan, no? Expected na po yan na tatanggi talaga nila yan yung mga naoobserbahan, no, ng ating mga kababayan na mga bago pa yung mga sako, wala man lang lumot yung iba. Siyempre tatanggi po nila yan kasi wala naman pong gumawa ng kalokohan na umamin kaagad. Kailangan imbestigahan yan. Di ba? Through investigation, whether or not aminin man yan nila sa hindi, pag dumaan yan sa investigasyon, ayun talagang dapat nating paniwalaan, di ba? Pero dito po sa claims nila na itinanggi nila na ito ay talagang mga syempre, trinabaho nyo yan eh. At papalapit na po ang sona ng Pangulo. That's what I'm trying to point out dito mga kababayan. No? Ang bilis ng pangyayari. Labas si eto, agad-agad, nandun na sa lake, Taal Lake. Then, suddenly, eto, mga sako na ang mga bitbit ng mga hinayutak, mga kababayan. Di ba? Mga hindi ko naman sinasabing bago, pero mga lumang sako yun. Pero, 4 years po sa ilalim ng tubig, no? Sa 4 years na yan, mga kababayan, I think, lulumutin kahit pa paano yung mga sako. Magkakaroon ng mga glitch, no? Yung mga sako. Or magiging marupok yung mga sako. Parang ganun, di ba? Kasi 4 years na eh. Matagal na. Anyway, baka ibang klaseng sako ito. Di ba? Yung mga hindi tinatablan. Gaya ng mga pagmumuka. Di ba? May mga sakong makakapal. May mga pagmumukha rin makakapal, mga kababayan. Ginagawa lang na of na nga ang Pilipino. Kahit kitang-kita mo na wala. Todo deny pa rin sila. Anyway, karapatan din naman nila yun. Alright? Ito mga kababayan, pakinggan at panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon ang video ito. Ito na po. Ito na siguro last na pag-support namin sa mga Marcoses dahil hindi lang kami kilala. Hindi namin tinatakang plano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So isang ko yan, ang totoo niyan, Sara, sigurado na mananalo for president. Nobody could beat her. Very popular at that time. Now, si Bongbong naman, nakiusap si Amy Marcos sa akin, natulungan si Bongbong for his vice presidency, dahil dinaya lang, sabi niya, tawagin muna yung mga leaders sa North bago ako pagbigay ng desisyon ko na tutulong sa inyo ako. I will invite them, all the leaders in the North, but I'll use your name because you're the president of the Mayor's League. Sige ako. Imbita niya, dumating naman lahat. So pagdating doon, sabi ni Amy, thank you for coming. So we could start the early campaign of Bongbong for vice president. Dinaya lang eh.
sabi niya. But Manong Chavez sa plan, Manong, can you tell us a plan? Eh kako, magpapile tayo for president, ay for vice. Marami kang makakalaban dyan. Kung ang gusto kong mangyari, magpile tayo ng for president, wala pa nang magpapile eh. Pero pag nagpile si Sara, you have to slide down, then I have the leverage to talk to Sara, ikaw ang vice, protected ka na. Palakpakan sila, si BBM, salamat Manong. Bawal pa noon ang lumabas. COVID. So nakiusap ako sa Department of Health, pwede small group. So nag-ayos ako, being the president of the Mayors League, regional mayors. Isang region, lahat ng mayors. So nakilala si Bongbong sa mga mayors. Yung mga mayors nga, paano si Sara? Then nag-uusap na kami ni Sara, may plano ako dyan ako. For president. Sara for president eh. Hindi, okay lang yan ako. So, naka-ready naman, nakako naman si Bongbong mag-slide down. O in the end, bakit hindi po nag-slide down si Nagkataon ng problema nung popular na si Bongbong. Sabi sa akin ni Bongbong noon, Manong, ang swerte ko, ikaw presidente ng Mayors League. Puro mayors ang minimit ko ngayon. Ang laki tulong ng mga mayors. Nung tumakbo ako noon, wala akong sa mayor, sabi niya. So nung nagka-momentum na po siya, ayaw na mag-slide down? No, wala nang nagpagkakataon na gano'n dahil nung kinausap ko si Sara na pag nag-file ka, willing si Bongbong, yun ang usapan namin dahil kami mga mayors, committed na kami sa iyo. As we have committed. So he's willing to slide down. Hindi naman, hindi na ako tatakbo ngayon. Next time na lang, sabi niya. Eh bakit naman? Hindi, marami rin hindi ko na makwento yung Sayang, no? nangyari. So, Kaya, ayaw na niya. so in the end- ako kay Bongbong, bingo ako. Wala ka ng kalaban. Yung pinakamalakas for president, ayaw na tumakbo. Good for you. Tuwan-tuwa siya. Tuloy-tuloy na kami lahat. Tuloy-tuloy. Ako lahat ang ginamit lahat ang aeroplano ko, kasama ko siya, ako nagkukontak sa mga mayors, ako nag-aaral sa lahat, support. Pag may banat kay Bongbong, ako nagsasagot. Pero after election, may Alzheimer na si Bongbong, hindi na ako kilala. So ngayon po, So yan mga kababayan, sa isang madaling sabi, ito pong si President Bongbong Marcos Jr. ay walang utang na loob, no? Hindi tawag dito. Hindi tumanaw ng utang na loob sa kanyang pinagkakautangan. Nang kanyang sabihin na natin pagkapanalo, ay biruin mo yung ang partner niya, di ba? Yung ang vice presidente niya na supposed to be, dinala lang siya for winning the presidential race. Iniwan niya sa ere, di ba? Pinagkanulo niya kaya tambaluslos. Ito pa kayang si Chavez Singson, no? Na well anyway, malaki ang tulong sinasabi dito, no? Sinasabi dito ni Chavez Singson na napakalaki po ng kanyang naging tulong kaya President Bongbong Marcos Jr. Ngunit hindi man lang ito tumanaw ng utang na loob. So, kung makikita po natin, no, talagang ugali na siguro ni President Bongbong Marcos Jr. Or kung sino man ang nasa likod na hindi tumanaw ng utang na loob. Alright? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At yan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.